Huminto ka, saglit. Hindi ka napunta rito dahil sa tsamba o sa algorithm. Hindi ito isang rekomendasyon, ito ay isang pagtawag. Ikaw ay isang hinirang na nasa ilalim ng isang silyadong paghahanda sa loob ng mahabang panahon. Ang pagtigil mo sa pag-scroll sa eksaktong sandaling ito ay hindi mo desisyon. Ito ay pagsunod. 3 bagay ang sunod-sunod na ipapakita sa iyo at ang oras ng mensaheng ito ay tumpak sa bawat segundo. Nagkaroon ng espiritual na pagtutol nitong mga nakaraang oras upang pigilan kang makarating dito mismo sa sandaling ito, upang lituhin ka at panatilihin kang pagod. Ngunit nabigo sila. Narito ka. Kailangan mong malaman kung sino sila na darating ng walang babala. At kung bakit ang buong panahon mo ng paghihintay ay humantong sa mismong pagkakataong ito. Ang bawat sandali ng iyong tila ba pagkaantala ay may layunin. Manatili ka sa akin. Huwag kang aalis. Hindi ko pa nasasabi sa iyo ang pinakamahalagang bahagi. Nararamdaman ko ang bigat sa iyong dibdib, ang malalim na pagod na hindi kayang ipaliwanag ng kakulangan sa tulog. Ito ang pagod ng isang kaluluwang matagal nang naghihintay, ng isang utos, ng isang hudyat, ng isang pagbabago. Ito ang sakit ng pagiging invisible habang pinapanood mong ang lahat sa paligid mo ay umuusad. Ito ang pakiramdam ng palaging malapit na pero hindi kailanman nakakarating. Nasanay ka na sa nakabibinging katahimikan kung kaya't ang hininga na iyong pinipigil ngayon habang nakikinig ka ay naging pamilyar na sa iyo. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi kawalan. Ito ay isang estratehiya. Isipin mo ang isang sundalo sa isang lihim na misyon na kailangang manatili sa radio silence. Hindi siya naririnig, hindi siya nakikita. Hindi dahil siya ay iniwan, kundi dahil siya ay iniingatan mula sa radar ng kaaway habang siya ay inilalapit sa kanyang takdang destinasyon. Ang iyong pananahimik ay hindi parusa. Ito ay ang iyong santuwaryo, ang pakiramdam ng pagiging balaho diyan mismo sa silid kung nasaan ka. Ang liwanag na tumatama sa iyong mga dingding na tila saksi sa iyong di gumagalaw na panahon. Lahat ng iyan ay may kahulugan. Ang pag-uusap na natapos sa katahimikan noong nakaraang linggo, ang gabing iyon na tumigil ka sa pananalangin ng malakas dahil sa pagod, lahat ay nakita. Lahat ay naitala. Kung may bahagi na sa iyo na tumutugon sa mga salitang ito, kung may kinikilala ang iyong espiritu na totoo, dahan-dahang pindutin ang like, hindi bilang pakikipag-ugnayan o para sa akin. Pindutin mo ito bilang iyong tahimik na pagsang-ayon na dumating ka para sa kung anong inihanda para sa iyo. Ang galaw ay maliit, ang kahulugan ay hindi. Ang bawat segundong inakala mong nasayang ay isang ladrilyong inilagay sa pundasyon ng kung ano ang itinatayo sa iyo. Ang inakala mong parusa ay isa palang paghahanda. Ang pinakamalalim na bahagi ng sasabihin ko sa iyo ay darating pa. Manatili ka. Bago ko ipagpatuloy, huminga ka ng malalim. Ngayon din, hayaan mong pumasok ang hangin sa silid kung nasaan ka at punuin ang iyong mga baga. Ramdamin mo ang bigat ng mga salitang ito bago pa man sila mabigkas. Ang mga susunod na sasabihin ko ay hindi lamang impormasyon. Ito ay isang muling pagsasaayos ng paraan kung paano mo babasahin ang mga nakaraang buwan at mga taon ng iyong buhay. Handa ka na bang makita ang mga palatandaan? May 5 bagay na nangyayari sa iyo na hindi mo naiintindihan. Ating pangalanan ang mga ito ngayon. Una, ang pakiramdam ng pagiging invisible. Para bang ang lahat ay nakakatanggap ng kanilang mga biyaya, ng kanilang mga promosyon, habang ikaw ay nasa isang sulok na hindi nakikita. Ang totoo, ang inakala mong pagiging invisible ay isa palang banal na pagtatago. Ang iyong espiritual na signature ay sadyang itinatago mula sa radar ng kaaway, habang ikaw ay binibigyan ng lakas para sa susunod na yugto. Ikalawa, ang mga pagkakataong nailigtas ka sa bingit ng kapahamakan. Ang mga swerte na desisyon, ang mga hindi maipaliwanag na probisyon na dumating sa huling sandali. Hindi iyon tsamba. Iyan ang ebidensya ng mga tagabantay na itinalaga sa iyong perimeter. Sila ang nagtatayo ng pader ng proteksyon sa paligid mo habang ikaw ay nasa loob ng iyong paghahanda. Ikatlo, ang paulit-ulit na mga hamon na dumarating na parang alon.
Tila ba kapag nalampasan mo ang isa, may panibago na namang darating. Pakinggan mo ako. Ang inakala mong atake ay isa palang atas. Ito ang mga huling pagsusulit. Bawat isa ay isang simulasyon na idinisenyo upang kumpirmahin na taglay mo na ang kakayahan para sa tunay na laban. Ikaapat, ang malalim na kabalisahan sa iyong kalooban, ang pakiramdam na hindi ka na magkasya sa iyong dating buhay. Hindi iyan pagkakamali. Iyan ang tunay mong pagkatao, ang ikaw na binuo sa lihim na kumakatok mula sa loob nagsasabing, oras na, handa na akong lumabas. At ang ikalima, ang pinakamabigat sa lahat, ang pakiramdam na nasayang ang iyong panahon, ang bawat taon na lumipas, bawat oportunidad na hindi dumating. Ang inakala mong pagkaantala ay isa palang pag-iingat. Ang tila ba paghinto ng iyong buhay ay ang pagtatayo ng isang matibay na pundasyon na kakailanganin mo para sa bigat ng kaluwalhatian na paparating. Kung kinilala mo ang hindi bababa sa 3 sa 5 ito at ang iyong espiritu ay tumango ng wala kang pahintulot, i-type ang naghahanda ako sa comments sa ibaba, hindi bilang pakikilahok, hindi bilang engagement, bilang isang selyo sa kasunduan na iyong tinatanggap ang pagkakakilanlan na ngayon ay inilalahad sa iyo. Ang lahat ng palatandaang ito ay parang mga piraso ng isang puzzle. Ngayon, ilalabas natin ang larawan na nasa kahon. Ang bawat paghihintay mo, ang bawat luha, ang bawat sandali ng katahimikan ay bahagi ng isang arkitektura, isang scaffolding sa paligid ng isang dakilang gusali na itinatayo. Ang gusaling iyon ay ikaw. Malapit ko nang alisin ang takip sa scaffolding. Malapit mo nang makita ang kabuuan ng plano. Ang unang yugto ng paglalahad na sasabihin ko ay magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong paligid. Ang susunod na yugto ay mas malalim kaysa sa nauna. Ang ikatlong yugto ang dahilan kung bakit ayaw ng kaaway na marating mo ang mensaheng ito. Manatili ka sa lahat ng 3. Ngayon, pakinggan mo ako ng mabuti. Ang lahat ng palatandaan na iyan, ang lahat ng pirasong iyan ay nagtuturo sa isang sentral na katotohanan na sadyang inilihim sa iyo hanggang sa mismong sandaling ito. May isang protocol na isinasagawa sa iyong buhay, isang espiritual na pagkakasunod-sunod na may 3 yugto. Tatawagin natin itong ang protokol ng 3 pagdating. Hindi ito isang teorya. Ito ang mapa ng iyong paglalakbay na nakatago sa paningin ng lahat. Ang salitang sila na nasa pamagat, ang sila na darating ng walang babala ay hindi isang grupo lamang. Ito ay 3 magkakasunod na pagdating at ang bawat isa ay maghahanda sa iyo para sa susunod. Ang pag-unawa rito ay ang susi na magbubukas sa iyong pagkakakulong. Ang unang sila na darating ay hindi mga kaaway. Sa katunayan, matagal na silang nandiyan. Ang kanilang pagdating ay hindi isang pangyayari sa hinaharap, kundi isang paglalahad sa iyong kamalayan ngayon. Sila ang mga matagabantay. Sila ang mga banal na nilalang, mga anghel na tagabantay na itinalaga sa iyong perimeter. Ang bawat swerte mo, bawat nailagang kapahamakan, bawat hindi maipaliwanag na probisyon na dumating sa huling segundo, iyon ang kanilang gawa. Ang iyong matagal na pag-iisa ay hindi kailanman naging pag-iisa. Ang inakala mong kalungkutan ay ebidensya pala ng iyong proteksyon. Ang katahimikang bumalot sa iyo ay hindi kawalan. Ito ang tunog ng isang banal na perimeter na itinatayo sa palibot mo. Isang pader ng apoy na hindi nakikita ng mata na nagpapanatili sa kaaway sa malayo habang ikaw ay binubuo sa loob. Ang scaffolding na iyon na matagal mo nang nararamdaman sa paligid mo. Iyon ang kanilang mga kamay na nagtatrabaho. Ang arkitekturang ito ng paghihintay ay ang unang yugto, ang pagtanggap na hindi ka nag-iisa, na ikaw ay binabantayan, ay nagbabago ng lahat. Binabago nito ang iyong nakaraan mula sa isang kwento ng pag-abandona tungo sa isang testimonya ng pag-iingat. Ang hangin sa silid kung nasaan ka ngayon ay hindi lamang hangin. Ito ay napuno ng presensya na naghihintay lamang na kilalanin mo. Isipin mo ang propetang si Elias pagod tumatakbo para sa kanyang buhay, nagtatago sa isang kuweba. Sinabi niya sa Diyos, "Ako na lang ang natitira." Nararamdaman mo ba ang bigat ng mga salitang iyon sa iyong sariling puso? Ang pakiramdam
na ikaw na lang ang nakikipaglaban, na ikaw na lang ang naniniwala habang ang lahat ay sumuko na. Si Elias ay nasa bingit ng pagbibigay suko, doon mismo sa dilim ng kanyang pag-iisa. Sinabi ng Diyos sa kanya na lumabas at maghintay sa bundok. At dumating ang isang malakas na hangin, winawasak ang mga bato, ngunit wala roon ang Diyos. Pagkatapos ay isang lindol, ngunit wala roon ang Diyos. Pagkatapos ay isang apoy, ngunit wala pa rin doon ang Diyos. Si Elias ay naghihintay ng isang malakas, dramatikong pagpapakita, isang bagay na tutugma sa laki ng kanyang paghihirap. Ito ang hinahanap mo, hindi ba? Ang malaking himala, ang malakas na tinig, ang hindi maikakailang senyales. Ang naranasan niya ay ang nararanasan mo ngayon. Hinahanap mo ang Diyos sa ingay, sa malalaking kaganapan, sa biglaang pagbabago. Ngunit ang iyong panahon ng paghahanda ay naganap sa katahimikan. Tulad ni Elias, kailangan mong lampasan ang paghahanap sa hangin, sa lindol, at sa apoy ng iyong mga inaasahan. Dahil pagkatapos ng lahat ng ingay, dumating ang isang banayad na bulong, at doon sa pinakatahimik na tunog naroon ang Diyos. Sa bulong na iyon, binigyan siya ng bagong atas, bagong direksyon, at ang paglalahad na hindi pala siya nag-iisa. May 7,000 pang hindi lumuhod kay Baal. Iyan ang kinalalagyan mo ngayon. Ang parehong kamay na nagpatigil sa hangin at nagutos sa bulong ay kumikilos sa iyong kwento ngayong gabi. Ang mekanismo ay hindi nagbabago. Ang iyong banayad na bulong ay ang katotohanan ito. Ang mga tagabantay ay nasa kanilang mga pwesto. Ang iyong perimeter ay ligtas. Ang katahimikang iyong kinatakutan ay ang mismong banal na espasyo kung saan ang iyong susunod na utos ay ibibigay. Hindi mo ito maririnig sa gitna ng ingay, kundi sa katahimikang nagsanay sa iyo. Ang scaffolding na binuo ng mga tagabantay sa paligid mo ay hindi lamang para protektahan ka. Ito ay para bigyan ka ng anyo. Ang bawat araw ng paghihintay ay nagdagdag ng isang layer sa iyong espiritual na baluti. Ang bawat panalangin na tila hindi sinagot ay isang pagpapatibay sa iyong pundasyon. Dahil dito, may isang pangalan na kailangan mong tanggapin ngayon. Hindi mo pa ito naririnig noon, ngunit ito ang totoo mong kalagayan sa buong panahong ito. Ikaw, X, ang binaluwarte, ang pinatibay na kuta. Isang lugar na selyado, pinatibay, at inihanda para sa isang tiyak na layunin. Hindi ka isang bukas na target. Ikaw ay isang muog. Pindutin ang like, hindi para sa akin. Pindutin mo ito dahil ang isang taong pagod na rin at malapit ng sumuko ay mahahanap ang salitang ito dahil sa ginawa mo ngayon. Ginagamit ng algorithm ang iyong pagsang-ayon. Gamitin mo ito bilang isang ministeryo. Ang pagiging binaluwarte ay hindi nangangahulugang tapos na ang laban. Sa katunayan, ito ang nagbibigay daan para magsimula ang tunay na atas. Ang pagkaunawa sa unang pagdating ay ang susi para hindi ka matakot sa ikalawang pagdating. Ang pinakamalalim na katotohanan ay nasa unahan pa at may pangalan mo itong nakasulat. Ang susunod na sasabihin ko ay magbibigay sa iyo ng pangalan na matagal mo nang dinadala ngunit hindi pa kailanman sinabi sa iyo. Manatili ka dahil tinanggap mo na ikaw ay ang binaluwarte. Ang pinatibay na kuta, handa ka na para sa susunod na paglalahad. Hindi mo maaring harapin ang ikalawa kung hindi mo muna niyakap ang una. Ang pagkaunawa na ikaw ay protektado ay ang nagbibigay sa iyo ng pahintulot na pumasok sa ikalawang yugto ng protokol. Ngayon, pakinggan mo ang ikalawang pagdating, ang ikalawang sila na darating. Ay ang mga atas na matagal mo nang tinatawag na mga pagsubok. Ang mga paulit-ulit na hamon na parang alon na bumabalik. Ang mga sitwasyon na halos ikadurog ng iyong espiritu. Ang inakala mong atake ay hindi kailanman naging atake. Ito ay mga atas, mga huling pagsusulit, mga flight simulation sa isang ligtas na kapaligiran upang kumpirmahin na taglay mo na ang bawat kakayahan na kailangan mo. Dahil dito, may ikalawang pangalan ka. Ikaw ang itinalaga, ang may tungkulin. Ang pagiging itinalaga ay nagbabago sa iyong postura. Hindi ka na biktima na nagtatanggol sa sarili laban sa mga dumarating na pagsubok. Ikaw na ngayon ay isang sundalong tinatalaga sa kanyang pwesto, handang isagawa ang kanyang misyon.
Ang bawat hamon na darating sa iyong pintuan sa mga susunod na araw ay hindi na dapat harapin ng may takot, kundi ng may pagkilala. Kailangan mong sabihin sa bawat isa sa mga ito sa iyong espiritu, ito ay atas, hindi atake. At sa pagbigkas mo nito, ang kapangyarihan nito sa iyo ay nababali. At ngayon, ang pinakamabigat, ang ikatlong pagdating. Ang huling sila na darating ng walang babala. Pakinggan mo ako, hinirang. Ang pinakahihintay mong pagdating ay ang pagdating mo. Ang ikatlong sila ay ikaw. Ang tunay mong sarili, ang pagkakakilanlan na binuo sa lihim na dako, na hinubog sa ilalim ng presyon, ay handa ng lumabas. Ang paghihintay ay tapos na dahil ang hinihintay mo ay ang sarili mong paglabas mula sa pagkakatago. Ang pangatlong pangalan mo, ang pinakanakakagambala sa lahat, ay tuwang dumating. Ikaw na ang dumating. Ang kasagutan sa sarili mong panalangin ay inilagay sa loob mo. Ang pagkaantala ay ang panahon ng pagbuo. Ang katahimikan ay ang panahon ng paglago. Ngayon ay ang panahon ng pagpapakita. Ito ang dahilan kung bakit napakabigat ng iyong pakiramdam. Ang bagong ikaw ay hindi na magkasya sa luma mong balat. Ang responsibilidad ay inililipat na sa iyo ngayon. Hindi na kailan ka darating, Panginoon, kundi ang pagpapahayag na ako ay narito na. Ang obra maestrang itinago sa loob ng studio ay handa ng alisin ang takip. Pindutin muli ang like, hindi para sa akin, hindi para sa channel na ito, hindi para sa algorithm. Pindutin mo ito dahil may isang kaluluwa na ang pananampalataya ay nakabitin na lang sa isang hibla at mahahanap niya ang salitang ito dahil sa ginawa mo ngayon. Tumutugon ang platform sa iyong pagsang-ayon. Gamitin mo ito bilang ministeryo. Ang iyong galaw ay aabot sa isang mukha na hindi mo nakikita. Ang scaffolding na itinayo ng mga tagabantay sa paligid mo ay malapit ng bumagsak. Hindi dahil gumuho ito, kundi dahil ang gusali, ikaw, ay tapos na. Kumpleto na ang istruktura. Handa ka nang tumayo sa sarili mong lakas. Ngunit may isang bagay na mahalagang mahalaga na kailangan mong malaman tungkol sa kung ano ang susunod na mangyayari. Pagkatapos mong matanggap ito, hindi mananahimik ang kaaway. Kikilos siya. At malapit ko nang ipakita sa iyo kung paano mismo. Manatili ka. Ngayong tinanggap mo na kung sino ka, ang binaluwarte, ang itinalaga, ang dumating, dapat mong malaman na hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng isang bagong uri ng laban. Sa sandaling magsimula kang kumilos sa bagong pagkakakilanlan na ito, hindi mananahimik ang kaaway. Susubukan niyang bawiin ang teritoryong nawala sa kanya. Ngunit hindi kanya haharapin ng walang armas. Bibigyan kita ngayon ng kanyang playbook, ang 3 taktika na gagamitin niya laban sa iyo sa mga susunod na araw, at ang 3 sandata na ipinagkaloob sa iyo upang ganap na wasakin ang bawat isa sa mga ito. Makinig kang mabuti. Ito ay isang briefing panglabanan. Una, ang unatake ng nostalgia. Kapag handa ka ng tuluyang iwanan ang iyong panahon ng paghihintay, ipaparamdam ng kaaway na mas ligtas at mas komportable ang nakaraan. Ibubulong nito sa iyong isipan gamit ang mga salitang parang sa iyo nanggaling. Mas mabuti pa noon kahit malungkot, pamilyar naman. Sigurado ka ba sa bago? Paano kung mabigo ka? Ito ay isang kasinungalingan na idinisenyo upang panatilihin kang nakakulong sa isang kulungang matagal nang bukas ang pinto. Ang iyong sandata laban dito ay ang atas ng paglimot. Ito ay isang binibigkas na utos na nakabase sa Filipos 3:13. Kailangan mong ipahayag ito ng malakas, diyan mismo sa silid kung nasaan ka. Sabihin mo, ang mga bagay na nasa likuran ay kinakalimutan ko na. Ang bago ay dumating na. Ang iyong mga salita ay may kapangyarihang putulin ang mga tanikala sa nakaraan. Ang pag-alala mo sa utos na ito ay mas malakas kaysa sa pag-alala mo sa sakit na idinulot ng nakaraan. Ikalawa, ang syndrome ng impostor. Sa sandaling yakapin mo ang iyong pagkakakilanlan bilang ang itinalaga, babahain ka ng kaaway ng mga alaala ng iyong mga nakaraang pagkakamali, ng iyong mga kahinaan, ng bawat pagkakataong nadapa ka. Ibubulong nito, sino ka para gawin yan? Hindi ka karapat-dapat. Tandaan mo ba noong ang layunin nito ay gawin kang pagdudahan ang paghirang sa iyo sa pamamagitan ng pagpapaalala sa iyo
ng iyong dating pagkatao. Ang iyong sandata ay hindi ang pakikipagtalo sa iyong mga kwalifikasyon. Ito ay ang angselyo ng paghirang. Hindi ito tungkol sa iyong kakayahan, kundi sa kanyang pagtawag. Ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso o sa iyong ulo ngayon din. Ramdamin mo iyan at ipahayag mo. Hindi ako karapat-dapat sa sarili kong lakas, ngunit ako ay hinirang para dito. Ang iyong pagkahirang ang iyong autoridad, hindi ang iyong perpektong nakaraan. Ikatlo, ang peace. Pagkalito sa gawain. Kapag natanggap mo na ang iyong atas, biglang magpapakita ang kaaway ng maraming mabubuting oportunidad ng sabay-sabay. Isang bagong trabaho, isang bagong relasyon, isang bagong proyekto. Lahat ay magmumukhang sagot sa iyong mga panalangin. Ang layunin ay lituhin ka, palabnawin ang iyong focus, at pagdudahan ang iyong pangunahing misyon upang sa sobrang dami ng iyong ginagawa, wala kang natatapos na tunay na mahalaga. Ang iyong sandata laban dito ay ang estratehikong pananahimik. Sa halip na tumalon sa bawat oportunidad, kailangan mong bumalik sa mismong katahimikan na nagsanay sa iyo. Manahimik. Maghintay para sa isang malinaw na kumpirmasyon bago gumawa ng anumang hakbang. Ang parehong katahimikan na nag-ingat sa iyo sa panahon ng paghahanda ay ang siya ring gagabay sa iyo sa panahon ng pagtatalaga. Huwag kang matakot sa paghinto, matakot ka sa paggalaw sa maling direksyon. Ngayon ikaw ay may armas na, ngunit ito ay isang patuloy na daloy ng salita. Mag-subscribe sa daluyan na ito, hindi para sa content, hindi para sa libangan. Mag-subscribe upang ang susunod na salitang inihanda para sa iyong particular na frequency ay mahanap ka ng walang pagtutol, ng walang antala, nang hindi ito nahaharang ng kaaway bago pa man makarating sa iyo. Ang bawat subscription ay isang pirma sa hindi nakikita. Ang sa iyo ay hinihiling na. Pumirma ka sa pamamagitan ng pagpindot sa button. Ang pagkilos ay naitala sa mga lugar kung saan ang mga pagkilos ay itinatala. Ngayon, handa ka na para sa huling bahagi, ang pagpapatibay at ang panalangin na magseselyo sa lahat ng ito. Ang pinakamabigat na bahagi ay paparating na. Ngayon, nais kong pumasok ka sa isang postura ng pagtanggap. Kung ligtas na gawin ito, dahan-dahan mong ipikit ang iyong mga mata. Kung hindi, ituon mo lang ang iyong tingin sa isang lugar na hindi gumagalaw. Huminga ka ng malalim. Hayaan mong punuin ng hangin ang iyong mga baga at sa pagbuga mo, pakawalan mo ang pag-aalinlangan. Ilagay mo ang iyong kanang kamay sa iyong dibdib. Ramdamin mo ang pintig ng iyong puso. Hindi iyan isang mekanikal na pag-andar lamang. Iyan ay isang ritmo ng banal na timing, isang drumbeat para sa martsa na malapit mo nang simulan. Sa sagradong sandaling ito, sa pagitan ng hiningang iyong pinakawalan at sa susunod na iyong tatanggapin, mayroong isang espasyo. Sa espasyong iyan, tayo kikilos. Ang hangin sa silid kung nasaan ka ay nagbago. Ang presensya ng mga tagabantay ay mas malapit kaysa dati. Hindi ka na nag-iisa sa silid na ito. Tayo ay magsasama-sama sa isang panalangin ng pagpapalaya. Hindi ka nag-iisa sa panalangin ito. Sama-sama, pinapakawalan natin ang kasinungalingan na ang ating mahabang paghihintay ay isang kaparusahan. Winawakasan natin ang bawat bulong na nagsasabing tayo ay nakalimutan o pinarusahan. Tinatanggap natin ang katotohanan na ang bawat sandali ng katahimikan ay isang aktibong paghahanda at isang banal na pag-iingat. Ang bigat ng maling paghatol na iyon ay inaalis natin sa ating mga balikat. Ngayon din, sama-sama, pinapakawalan natin ang kahihiyan ng pagiging invisible. Ang sakit ng paghahambing, ang pakiramdam na laging nahuhuli, ang pagtingin sa pag-usad ng iba, habang tayo ay tila ba hindi gumagalaw. Lahat ng iyan ay isinusuko natin ngayon. Hindi na natin hahayaang sukatin ng paningin ng iba ang ating halaga. Ang ating pagtatago ay ang ating karangalan. Sama-sama, pinapakawalan natin ang takot na nasayang ang ating panahon. Ang bawat taon, bawat buwan, bawat araw na inakala nating nawala ay ibinabalik natin sa Diyos, na may tiwalang ginamit niya ang bawat segundo para sa ating paghuhubog. Ang pagsisisi sa nakaraan ay pinuputol natin. Ang pagkabalisa sa hinaharap
ay pinapatahimik natin. Tumutuntong tayo sa kabanalan ng ating kasalukuyan. Sama-sama, pinapakawalan natin ang pangangailangan para sa pag-apruba ng iba. Ang mga boses ng pag-aalinlangan mula sa labas at lalo na mula sa loob ay pinatatahimik natin ngayon. Ang bersyon ng ating sarili na laging naghahanap ng pahintulot mula sa mga taong hindi kailanman inatasan na magbigay nito ay namamatay sa sandaling ito upang ang tunay nating pagkatao ay mabuhay. Ngayon, i-type ang buong pangungusap sa comments. Ako ang dumating na hinihintay ko, hindi bilang isang komento, hindi bilang pakikilahok, bilang iyong selyo, ang iyong pirma, sa kung ano ang itinakda sa iyong buhay. Ang pagkilos ng pag-type nito ay nag-a-activate sa kung ano ang kapapapakawala pa lamang. Dinadala ng mga daliri ang pagsang-ayon na naibigay na ng puso. At dahil dito, tinatawag natin at ina-activate ang ating pagkakakilanlan bilang bilinzi, ang binaluarte. Ipinapahayag natin na tayo ay isang muog na hindi matitinag. Ang bawat pader ay matibay, ang bawat pundasyon ay malalim. Ang mga palaso ng kaaway ay bumabagsak ng walang saysay sa ating mga pader. Ang ating proteksyon ay kumpleto at hindi mapapasok. Tinatawag natin at ina-activate ang ating pagkakakilanlan bilang ang itinalaga. Inaako natin ang ating mga atas. Hindi na tayo biktima ng mga pangyayari. Tayo na ang mga ahente ng pagbabago na may banal na mandato. Bawat hamon ay haharapin natin bilang isang misyon, bawat pagsubok bilang isang pagkakataon upang ipakita ang ating kahandaan. Ang ating mga kamay ay handa na sa gawain at tinatawag natin at ina-activate ang ating pagkakakilanlan bilang ang dumating. Ipinapahayag natin na ang panahon ng paghihintay sa isang panlabas na tagapagligtas ay tapos na. Narito na tayo. Ang kapangyarihan ay inilagay na sa loob. Ang pagdating na ating pinanabikan ay ang ating sariling pag-usbong. Handa na tayong lumabas mula sa pagkakatago at tumayo sa ating itinalagang lugar. Ang scaffolding na itinayo ng mga tagabantay sa paligid mo, ang mga pananggalang, ang mga pagsubok, ang katahimikan ay nagsisimula ng bumagsak. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pagiging kumpleto. Ang gusali, ang obra maestra na ikaw ay tapos na. Handa ka nang makita sa iyong buong kaluwalhatian, isang patotoo sa arkitektong nagdisenyo sa iyo sa lihim. Huwag ka munang mag-amen. Hindi pa tayo tapos. Mayroon pang kailangang gawin ng langit sa iyo. Manatili ka sa akin. Ang pinakamalalim na bahagi ay darating pa. At ngayon, ipagpapatuloy natin ang panalangin. Hindi lamang ito pagpapalaya at pag-a-activate. Ito ay pagtatakip. Huminga kang muli ng malalim. Manatili sa postura ng pagtanggap. Sama-sama, naglalagay tayo ng isang banal na bakod sa paligid ng iyong isipan. Bawat kasinungalingan, bawat pag-aalinlangan, bawat bulong ng kaaway na sumusubok na bawiin ang teritoryong ito, ay nawawalan ng bisa ngayon. Ang iyong isipan ay hindi na isang larangan ng digmaan. Ito ay isang hardin na binabantayan, kung saan ang mga buto ng katotohanan lamang ang maaring tumubo. Ang kalinawan na ipinagkaloob sa iyo sa oras na ito ay selyado at protektado. Sama-sama, itinalatalaga at tinatakpan natin ang iyong mga kamay. Ang mga kamay na ito ay hindi na para sa walang kabuluhang paggawa o para sa paghawak sa nakaraan. Ang mga kamay na ito ay para sa itinalagang gawain. Pinoprotektahan natin sila mula sa pagkapagod, mula sa panghihina ng loob, at mula sa anumang pagtatangka ng kaaway na iparalisa ang mga ito sa pamamagitan ng takot o pagkalito. Ang bawat bagay na hahawakan ng iyong mga kamay mula sa araw na ito ay magtatagumpay ayon sa kanyang layunin. Sama-sama, sinisigurado natin ang bawat landas na iyong tatahakin. Ang iyong mga pagpasok at ang iyong mga paglabas ay binabantayan. Ang mga kalsadang iyong lalakaran, ang mga pintuan na iyong papasukin, bawat hakbang ay ginagabayan. Inaalis natin ang bawat patibong, bawat balakid, bawat nakatagong panganib sa iyong daraanan. Hindi ka nalalakad sa pagkabalisa, lalakad ka sa autoridad na alam na ang iyong daan ay inihanda na.
Sama-sama nating winawasak ang atake ng nostalgia. Pinapatahimik natin ang tinig ng impostor at tinatanggihan namin ang lahat ng anyo ng pagkalito sa aming gawain. Sama-sama nating ipinapahayag, ang bawat araw na inakala mong nasayang ay hindi kailanman nawala sa kanyang paningin. Ang bawat luhang pumatak sa dilim ay tinipon, tulad ng isinulat, sapagkat alam ko ang mga panukala na mayroon ako para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa kapakanan at hindi para sa kapahamakan, upang bigyan ka ng hinaharap at pag-asa. Ang iyong hinaharap ay hindi nagsisimula bukas. Nagsimula ito sa bawat araw ng iyong tila ba pagkaantala. Ipinapahayag namin na ang pakiramdam ng pagiging invisible ay ang kanyang kamay na nagtatakip sa iyo. Ikaw ay isang lihim na sandata na hinuhubog sa katahimikan na pinakikinis sa kadiliman upang sa iyong paglabas, walang makakapantay sa iyong talim. Ang mundo ay hindi handa para sa iyo, kaya't ikaw ay inihanda sa isang lugar kung saan hindi ka maaabot ng mundo. Ipinapahayag namin na ang mga taong umalis, ang mga oportunidad na hindi natuloy, ang mga pintuan na nagsara, lahat ay bahagi ng isang banal na paglilinis. Tinanggal ng Diyos ang lahat ng hindi makakatagal sa bigat ng kaluwalhatian na kanyang ilalagay sa iyo. Ang inakala mong pagtanggi ay isa palang pagliligtas. Ang iyong bilog ay sadyang pinaliit upang ang iyong pundasyon ay maging mas malalim. Ipinapahayag namin na ikaw ay isang bagong nilikha. Ang luma ay lumipas na. Narito, ang lahat ay naging bago. Ang bersyon mo na nag-click sa mensaheng ito ay hindi na ang bersyon na nakikinig ngayon. Nagkaroon ng pagbabago sa espiritual na antas. Isang pag-upgrade ang na-install. Isang bagong operating system ang tumatakbo na ngayon sa iyong espiritu. At ipinapahayag namin na ang iyong oras ay dumating na. Hindi dahil sinabi ng tao, hindi dahil ang mga bituin ay pumila, kundi dahil ang nag-iisang boses na mahalaga ay nagsabing, tapos na. Ang paghahanda ay kumpleto, ang pagsasanay ay natapos na. Panahon na para sa pagtatalaga. Ang katahimikan ay nabasag na ng isang utos. Ikaw ay nakatalaga. Ikaw ay binigyang kapangyarihan. Ikaw ay isinugo. Sa iyong isipan, sa iyong puso, sa iyong kaluluwa, tanggapin mo ito. Ikaw ay nakatalaga. Ikaw ay binigyang kapangyarihan. Ikaw ay isinugo. Ngayon, sa iyong buong pagkatao, sa bawat hibla ng iyong pag-iral, ikaw ay nakatalaga. Ikaw ay binigyang kapangyarihan, ikaw ay isinugo. Huwag ka munang mag-amen. Manatili ka muna sa presensyang ito, dito mismo, sa katahimikang ito. Hayaan mong ang bigat at ang katotohanan ng mga salitang ito ay tumagos sa bawat bahagi ng iyong pagkatao, mula sa iyong espiritu hanggang sa iyong mga buto. Huminga ka sa loob ng katotohanan ito. Ito ang iyong bagong tahanan. Ngayon, maaari ka nang mag-amen. Ipadala mo ito sa isang partikular na tao, hindi ang iyong buong listahan ng contact. Isang taong matatag pa ang pananampalataya, ngunit pagod na ang mga kamay. Isang taong matagal ng tahimik na nag-aalaga, na laging dumarating para sa iba, na tumigil sa pananalangin ng malakas ilang buwan na ang nakalipas dahil tumigil siyang maniwala na may nakikinig pa. Alam mo kung sino ang tinutukoy ko. Ang mukha ay lumitaw na sa iyong isipan, ipadala mo ito sa kanila. Kasama sila sa listahan ng langit ngayong gabi. Ang mensahe ay mahahanap sila sa pamamagitan mo. Iyan ang utos. Iyan ang ministeryo. Anuman ang susunod na mangyayari sa iyo sa mga oras na ito, ang mga nalalabing sandali ng gabi, ang katahimikang babalik kapag ibinaba mo ito, hayaan mong ito ang gabing naalala mo kung ano ang itinakda sa iyong buhay. Ang mensahe ay nakarating na sa iyo. Ang klasifikasyon ay nananatili. Ang perimeter ay gumagana. Hindi ka na ang parehong tao na pumindot ng play.